Hindi ba ito ang bala na muntik nang pumatay sa akin kanina? Ito ay isang espasyo. Kaya pala ang bala kanina, pagdaan sa palad ko, ay napunta lahat sa espasyong ito. Ibig sabihin ba nito, pwede kong gamitin ang palad ko para ilipat ang ibang bagay, papasok dito. Kakaiba to. Bakit hindi mamatay-matay ang batang to? Pwede ba akong kumuha ng mga bato? Pwede pa ba akong kumuha ng bato? Pwede. Kahit ano pwede. Kahit ako pwede mong kunin. Kunin ka. Oo. Basta boss, palampasin mo lang ako. Akong si Liu Mang. Magiging alipin mo. Magiging tauhan mo ako. Sa lugar na to, ikaw ang kumukuha ng mga bato. Tama. Oo. Sa lugar na to, halos. Ako lahat ang kumukuha. Ako na yata ang pinakamalaking boss nila. Sige. Kung ganoon, kapag nakakuha ka ng bato sa susunod, sa akin mo muna ibenta, ha? Pwede. Pero, maliit na negosyo lang. Ang sa amin dito, boss, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong pumunta sa Longcheng Public Market. Longcheng Public Market, iyon ang pinakamalaking merkado ng jade sa buong Myanmar. Doon. Kahit anong bato, pwedeng may benta ng 10 o kahit milyon. Kung marunong kang kumilatis, ang yumaman overnight ay posibleng mangyari. Mukhang maganda yan. Kaya lang medyo malayo. Paano ako pupunta roon? Sa'yo na ang sasakyan. Ibibigay ko na sa'yo ang sasakyan. I-drive mo na papuntang Longcheng Public Market. Ang dali lang ng buhay, di ba? Oy! Bata, isang araw ka palang nawala, bumalik ka na agad. Nakakuha ko ng magagandang bato, kaya hinanap kita, boss, para makipagnegosyo. Ito ay high ice type, sky blue na may snowflake cotton, isang pirasong waxy na may floating flowers, isang pirasong clear water type, at ang mga natitira, maganda rin ang kalidad. Sa isang araw lang, nakakuha ka ng ganito karaming magagandang bato. Ang galing mo, bata. Ito ay high ice type, sky blue na may snowflake cotton. Isang pirasong waxy na may floating flowers, isang pirasong clear water type, at ang mga natitira, maganda rin ang kalidad. Makukuha mo na sa isang araw. Ang daming magagandang bato. Magaling ka pala, bata. Sobra naman ang papuri nyo. Boss, tingnan nyo. Magkano ang ibibigay nyo para dito? Itong asul na bato, mag-aalok ako ng 2 milyon. At ang mga natitira, ibabalot ko na, 1 milyon. Ano sa tingin nyo? Para makapagpatuloy tayo sa negosyo. Mataas na ang alok ko. Deal. Kasama na ang gastos sa pagbili ng mga bato. Gumamit ako ng 200,000. Kumita ng 3 milyon. Higit pa sa 10 beses ang tubo. Napakalaking kita. Halika, hawakan mo ng mabuti. Sige, salamat. Maraming ang magagandang bato rito, pero ang mga negosyante sa Longcheng, kumpara sa mga nasa minahan, mas matatalino sila. Ang mga batong maganda ang kalidad, napakataas na ng presyo, maliit lang ang kikitain. Talagang Longcheng nga, nakahanap ako ng ganito, batong puro berde. Boss, magkano itong bato? Ito ba? Galing ito sa lumang minahan ng Pakant. Magandang klase ito. Kung gusto nyo, boss, bigyan nyo ako ng 3 milyon. 3 milyon. Medyo mataas yata. Itong bato. Gusto ko yan. Boss. Itong bato. Ako ang unang nakakita. Ayon sa patakaran, lahat ng bagay ay may unahan, di ba? Ako ang boss ng Dajun Jewelry. Boss. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin dito? Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang makipag-unahan sa akin. Aba. Si Boss Zhang pala. Bihirang bisita. Gusto nyo itong bato? Magandang klase ito. Hindi kaya ng bata ang presyo. Kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng diskwento. Ang bilis mong magpalit ng ihip ng hangin. Hindi na kailangan ng diskwento. Napakaganda ng batong ito. Sigurado akong tataas ang halaga nito. Tataas. Hindi yan sigurado. Kahit puro berde, wala namang kinang. Ito ay Chenching Jade. Walang halaga. May tanggang. Gustong tumalon sa apoy. Syempre, hindi ko siya pipigilan. Itong bato, napakaganda nga.
Gusto ko rin sanang subukan ang swerte ko. Pero tama si Boss Zhang. Bago lang ako sa negosyo. Hindi kasing galing ng mata nyo. At wala rin akong sapat na pera para makipagkumpetensya sa inyo. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Bata, malalim ang tubig sa negosyong ito. Ang leksyon ngayong araw, itinuturing kong libreng turo sa'yo. Mabuti nga at hindi ka umiyak hanggang mamatay. Tuturuan pa ako. 3 milyon. Ibigay mo na ang pera ngayon. Sige po. Ang galante mo, boss. Sana yumaman ka pa, boss. Mukhang ngayong araw, kikita na naman tayo ng malaki. Ang laki ng batong ito. Kung puro berde ang loob, baka mabenta ng daan-daang milyon. Sapat na para pakainin tayo ng ilang taon. Oo nga. Boss Zhang, binili mo itong bato ko. Siguradong hindi ka lugi. Tingnan mo ang kalidad nito. Ngayon din natin bubuksan ang bato. Para makita ng lahat, itong magandang palabas na ito. Hindi ko na panunuurin. Wala akong oras para samahan kayo. Nagmamadali pa akong kumita ng malaki. Makina pang kiskis ng bato. Puro berde nga, boss. Yayaman na tayo. Cutie. Lugi ng malala. Tinatawanan pa ako. Tinatawanan ako. Itong magandang palabas na ito, hindi ko na panunuurin. Wala akong oras para samahan kayo. Nagmamadali pa akong kumita ng malaki. Bata, magkano ang benta mo sa mga batong ito? Hindi ako bata, ako ang may-ari ng pwesto. Ito ang mga hilaw na jade na hinukay ko. Boss, pwede kang tumingin kahit ano. Ito ay pulang jade, kahit na ito ay pangalawang kulay sa jade. Pero ang kulay nito ay matingkad na pula. Ito ay top grade na cockscomb red. Mataas din ang halaga nito. Maliit nga lang ang sukat. Gusto mo ba, boss? Ibinebenta ko ng 100,000. Tapat ka naman pala. Hindi ka nagbibigay ng walang kwentang presyo. Sa pirasong ito, kikita ako ng kahit 1 milyon. Ang bata-bata pa, nagtatrabaho na, nakakaawa rin tingnan. Bibigyan kita ng 120,000. Huwag mo nang suklian. Itabi mo ang sukli para makabili ng masarap na pagkain at inumin. Salamat, boss. Imperial Green. Ang tagal kong naghanap, sa wakas nakatagpo rin, ng isang Imperial Green, pero ginamit lang ng isang bata, bilang patungan ng paa. Grabe. Bata. Itong bato sa ilalim ng paa ng upuan. Magkano? Ito ba? Pinulot ko lang sa tabi ng kalsada. Ang batong ito ay isang lumang bato na hindi pa nahuhugasan. At saka makapal ang balat, talagang hindi makikita ng ordinaryong tao. Ngayong araw, talagang, nakapulot ako ng kayamanan. Bibili pa ako ng ilang piraso mula sa iyo. Ibigay mo na rin sa akin ang isang ito, at ito rin. Balutin mo na para sa akin. Walang problema. Sana'y kumita ka ng malaki, boss. Sulit ang pagpunta ko rito. Ang Imperial Green na ito. Kahit papaano aabot sa 10 milyon ang halaga ko. Isang hakbang na naman palapit, para maging pinakamayaman sa Southeast Asia. Bitawan niyo ako, mga magnanakaw kayo. May ingay nga. Boses pa ng babae. Wala akong utang sa inyo. Maliwanag na. Nagsabuatan kayo para lokohin ako. Sinet up nyo ako. Nandito ako para sa lehitimong negosyo ng alahas. Sa mundo ng Jadet, kapag nag-alok ka, bibilhin mo. Yan ang patakaran. Binabaan na nga namin ang presyo para sa'yo. Tapos ngayon aatras ka. Paano pa kami makikipagnegosyo kung ganyan? Maliwanag na kayo. Ang nanloko sa akin gamit ang mga peking gamit. Nakita ko na. Bawal ba akong umatras? Magbayad ka. O kaya, huwag mo kaming sisihin. Kung ibenta ka namin sa sindikato, maganda ang babaeng ito. Kung ibebenta sa sindikato, kikita tayo ng kahit 500,000. Sobra na to. Bakit nila inaapi ang mga kababayan nating Chino? Lalo na't inaapi pa nila ang ganito kagandang babae. Tigil. Sino ka? Lumayo ka kung ayaw mong mamatay. Ang babaeng ito ay pag-aari namin. Alam mo ba ang patakaran? May problema ako. Hindi ako masyadong sumusunod sa patakaran. Gusto mo atang mamatay.
Ang mga taga-Myanmar na ito, dahil mga lokal sila, pilit nilang pinipiga, ang mga Chinong walang alam sa kalakaran. Napakayabang, matagal ko na silang kinaiinisan. Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Ngayon, ayoko talaga ng may nagbabanta sa akin. Sabihin mo, mamimilit pa ba kayong bumili at magbenta, at aapiin ang mga Chino? Hindi na po, boss. Salamat sa iyo. Ako nga pala si Lee Zuking. Walang anuman. Magkababayan tayo. Kapag nasa ibang lugar, dapat nagtutulungan. Mag-isa ka lang bang pumunta rito para magnegosyo? Tutol ang pamilya ko na pumunta ako rito. Pero gusto ko talagang patunayan ang sarili ko sa industriya ng alahas. Hindi ko inakalang sa unang araw pa lang. May setup na ako. Nawala lahat ng ipon ko. Heto ang 10,000. Kunin mo at bumili ka ng malinis na damit, kumain ka ng mabuti. Bumili ka ng tiket at umuwi na sa inyo. Para sa isang babaeng mag-isa, ang makipagsapalaran sa ganitong lugar ay hindi ligtas. Teka lang, bakit? Kulang ba ang pera? Hindi ito tungkol sa pera. Tagapagligtas ko, hindi ako uuwi. May nangyari sa pamilya ko. Kailangan ko ng malaking pera agad. Kaya ako nandito sa Myanmar para maghanap ng ginto. Hindi lang ako palamuti. Graduate ako ng finance. May mata ako sa mga bagay-bagay. Marunong akong pumilatis ng bato. At marunong din akong mag-bookkeeping. Ikaw, gusto kong sumama sa'yo para kumita. Basta tanggapin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Kung gusto mong tumayo sa sarili mong mga paa dito sa Myanmar, hindi uubra ang mag-isa. Maaga man o huli, kailangan mong bumuo ng sarili mong puwersa. Sige, mula ngayon, ikaw na ang personal assistant ko. Susunod, kailangan ko na gawin mo ang 2 bagay para sa akin. Ano po yun, boss? Una, kailangan ko na dalhin mo ang mga batong ito sa trading market para ibenta. Ito ay Imperial Green, SHH. Ito ay Coxcomb Red Jade. Kailangan ko na ibenta mo ang mga ito sa halagang hindi bababa sa 50 milyon. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, boss. Ako na ang bahala. Pangalawa, tulungan mo akong magrehistro ng isang trading company. Kumuha ka ng bahagi ng pera mula sa mga bato para ipuhunan. Pangalanan mo itong Tianchen Group. Walang problema. Sa lugar na ito na walang batas. Hindi sapat ang pera lang. Kailangan ng front para magmukhang matibay. Para makakita ng pera ng nakatayo. Sa lugar na ito na walang batas. Hindi sapat ang pera lang. Kailangan ng front para magmukhang matibay. Para makakita ng pera ng nakatayo. Sige na. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit? Wala naman. Inatake lang ako ng hypoglycemia. Kaya mo pa bang maglakad? Heto. Kumain ka para magka-energy. Boss, sa'yo ba itong jeep? Huwag mo na akong tawaging boss. Tawagin mo na lang akong Wang Chen. Ang kotseng ito. Bigay lang sa akin. Wow. Ang galing mo talaga, Kuya Chen. Sabi ko na nga ba, tama ang sinamahan ko. Tama na yan. Kailangan na nating umalis. Ihahanap kita sa syudad, ng ligtas na matutuluyan. Gawin mo lang ng maayos, yung pinapagawa ko sa'yo. Lumipas na ang 2 araw. Dapat na rin akong mag-alay, kay Master Joe. Buhay ka pa. Medyo nagulat ako. Salamat sa pagpapahalaga, boss. Sinuwerte lang ang bata. Matigas ang buhay. Bukas mayroong high-end na auction ng Jade. Sumama ka sa akin. Auction. Oo. Ang auction na ito ay inorganisa ng 3 malalaking puwersa sa Myanmar. Tanging mga high-quality goods lang natin ang umiikot. Pagdating ng oras, ikaw ang baalang tumingin para sa akin. Kung kikita tayo, malaki ang pabuya. Pero kung malugi, naiintindihan mo ba, ang pagtanggap sa ganitong trabaho ay parang pagsuong sa kamatayan. Isang pagkakamali, buhay ang kapalit. Kung wala lang akong kapangyarihan, hindi ko talaga tatanggapin to. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi ka bibigwin ni Wang Chen. Master Joe, narinig ko yung appraiser mo. Pinatay dahil nagnakaw. Patay na siya. Paano mo ako tatalunin ngayon? Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka.
Ang negosyo ni Master Joe at Master Jiu ay magkalaban, magkalapit din ang teritoryo, kaya hindi nakapagtataka na mag-away sila pag nagkita. Kaya nga ba, parehong naghihintay ng pagkakataon para sakupin ang negosyo ng isa't isa. Sinong nagsabing walang tao si Master Joe? Ako ang appraiser ni Master Joe. Aba, Master Joe, malabo na ba talaga ang mata mo? Nagdala ka ng isang batang Chino para mag-appraise. Sinong taga Myanmar ang hindi nakakaalam na ang mga Chino ay hindi marunong kumilatis ng bato? Ang mga taong ito, niloloko ang mga Chino para maging alipin sa Myanmar. Tapos minamaliit pa tayo. Kahit na naging biktima ako dati, ngayon may kapangyarihan na ako. Sigurado akong makakapagtayo ako rito ng isang imperyo ng negosyo na pag-aari ng mga Chino. Ipapakita ko sa kanila ang galing ng mga Chino. Master Jiu, hindi pa nga nagsisimula ang auction. Nagyayabang ka na. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Master Joe, mukhang ang tinatawag mong appraiser ay masyadong tiwala sa sarili. Pastahan tayo. Ano? Ano bang gusto mong ipusta? Ipusta natin ang minahan sa Mashisha. Minahan sa Mashisha. Iyon ang pangunahing minahan ni Master Joe, kilala sa paggawa ng glass-type jade. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mukhang itong si Master Jiu. Ang mga pumupunta ngayon ay hindi mabuti ang intensyon. Kamatay lang ni Guiyan, ang tauhan ni Joe Dafoe. Ito ang oras na wala siyang magagamit na tao. Aasa lang siya sa inchik na ito. Siguradong mawawala na ang minahan ng Moxisha. Joe Dafoe, natatakot ka ba? Paano kung ikaw ang matalo? Ang minahan ng muna. Mapupunta na kay Joe Dafoe. Ang minahan ng muna. Ito ay isang minahan na kilala sa Imperial Green. Mukhang si Jiu Wenlong ay sigurado na sa panalo. Wang Chen, ano sa tingin mo? Nga oy, paglabas natin ngayon, sa bulwagang ito, sa inyo na ang minahan ng muna. Sana hindi ka mas duwag kaysa sa appraiser mo, ha? Pusta kung pusta. Baka ikaw, Jiu Wenlong, ang hindi makatanggap ng pagkatalo. Mga boss, magandang gabi. Siya yon. Idinideklara ko, ang auction na ito ay opisyal nang nagsisimula. Haojang Old Pit Roughstone. Starting price 4 million. Limitado sa 1 minuto bawat tao ang pagtingin. Hindi na masama, sayang lang, masyadong maganda ang pagkakabukas ng bintana, magiging mataas ang presyo. Ang liwanag ay kayang tumagos sa buong bato, walang blind spot, hindi nag-iipon at hindi kumakalat. Ibig sabihin napakatanda na ng uri, siksik ang estruktura. Ang bintanang ito, sa ilalim ng ilaw, walang cotton at walang bitak, walang grainy feel. Ito ay glass type, ang iconic na fluorescence. Ang laman ay may malamig na puting kristal na kinang. Pino sa pakiramdam. Ito ay full glass type. Ang tinitingnan ni Jiu Wenlong ay full glass type. Siguradong magandang klase. 6 million ako. 6.5 million ako. 10 million. Talagang si Jiu Wenlong nga. Ang galante talaga. 10 million first call. 10 million second call. 10 million third call. Nga uy, kumalma lang kayo. Hindi yan magandang material. Sold. Congratulations, Jiu Wenlong. Para sa pastahan natin, sinadya ko talagang maghanap ng stone cutting machine para hiwain ang bato on the spot. Sa ganitong paraan, matatanggap mo ng buong puso ang pagkatalo mo. Tama ba, Joe Dafoe? Ang galante talaga ni Jiu Wenlong. Ngayon, tayo ay magkakaroon din ng dagdag kaalaman. Makikita natin ang full glass type. Hiwain. Ito ay full glass type. Nagkakahalaga ng 20 million. 20 million. Sa isang iglap, kumita na agad si Jiu Wenlong ng 10 million. Isa lang itong glass type. Joe Dafoe, ang kikitain ko para sa inyo ay hindi lang barya-barya sa harap ng pambihirang glass type jade. Ganyan pa rin ang ugali niya. Baka naman ang batang ito ay hindi talaga marunong kumilatis ng bato. Kanina pa tayo nakatingin sa entablado, ni hindi man lang siya lumapit. Paano niya malalaman kung maganda o pangit ang bato? Ang mangyayari kapag natalo ako. Alam mo na, Joe Dafoe, huwag kayong mag-alala. Sa ganda ng pagkakabukas ng glass type na ito, siguradong mataas ang presyo sa subasta. Kahit pa purong glass type ito, 10 milyon lang ang kikitain dyan. Ang gagawin ko, ay gagamitin ang kapangyarihan ko para makahanap ng nakatagong yaman.
Glass type lang pala. Nakakita ka na ba ng glass type? Para magyabang ng ganyan dito. Tingnan mong mabuti. Ito ang purong glass type. 20 milyon. Ano? Buong buhay mo hindi ka pa nakakita ng ganito kalaking pera. No. Bago ka mamatay, nakakita ka ng purong glass type. Sulit na rin ang buhay mo. Kaso, ang mahal naman ng buhay niya. Katumbas ng buong minahan sa Moxie siya. Nagdala si Joe Dafoe ng isang mayabang na baboy para kumilatis. Baka nagsisisi na siya ngayon hanggang bituka. Purong glass type lang naman. Ang makakakita ng bago ngayon ay kayo. Ang susunod na item, isang baboy. Ang lakas ng loob mag-utos dito. Akala mo kung sinong malaking tao. Inuutusan pa si Miss Meow Meow. Ayoko sana magsalita. Pero dahil ang yabang mo, hindi na ako magpipigil. Joe Dafoe. Ang Wang Chen na ito, dati ay isang alipin sa minahan ko. Hindi makabayad ng utang kaya nandaya ng scam sa sag-alan. Kaya tinapon ko para maging baboy. Sa tingin ko, hindi talaga siya marunong kumilatis ng bato. Isa lang siyang mayabang na alipin. Itong si Meow Meow, talaga namang isang babaeng ahas. Dati, pinahamak niya ako para maging baboy, tapos ngayon, pinapahamak na naman ako para pagdudahan ni Joe Dafoe. Kung wala lang talaga akong kapangyarihan, baka ngayon, mapatay na niya ako rito. Maghintay ka lang. Kapag nahulog ka sa mga kamay ko, lahat ng ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa'yo ng doble. Aba, nanguhula lang ako. Sino mag-aakala na ang tagakilatis ng sikat na Joe Dafoe ay isa pa lang? Kawawang baboy. Isang alipin pa. Tingnan mo nga naman itong bibig ko. Walang galang kay Joe Dafoe. Wang Chen. Anong nangyayari dito, Joe Dafoe? Kahit sino pa ako noon, nakita nyo mismo kung paano ako tumingin ng bato. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? O hindi kayo naniniwala sa sarili nyong mata? Mukhang. Ngayon, si Joe Dafoe ay nagkamali ng tingin. Hinaan mo boses mo. Gusto mo bang sumama sa baboy na yan sa hukay? Joe Dafoe, hanggang dito na lang ang masasabi ko. Ang susunod na item. Jingzhou Roughstone. Starting bid, 8 million. May 1 minuto ang bawat isa para suriin ito. Ang berde nito ay sakto, matingkad, at nakakakuha ng pansin. Pati ang water content nito, at least ay species ito. Malinaw at transparent, at hindi kulay abo. Malinis na malinis. Ice young green ito. Sa market, at least, ganito ang halaga nito. 3 million, 30 million. Talagang nadagdagan ang kaalaman ko ngayon. Ito yung mga hindi mo madalas makita. Magandang bato. Totoong ice young green ito.